Ini mang katiwala na estado kan mga kakian sa bilog na kinaban. No? Pwede niya ito na mahiling na iwang krisis. Ano po? And ang mga kakian na sinan mga adolescent no, sa bilog na kinaban nakakampang sa kadakol-dakol na mga problema on many fronts. Ano po? Sabi sa UNICEF, no, nasa 412 million na mga kaakian worldwide no, nabubuhay sa extreme poverty. But sabihon kay ni mga katiwala, nag-survive sinda per dia no, sa nagkakapira sa ng US dollars. Sabi digdi 3 no, US dollars. Kung i-translate nga to nasa 180 pesos, sabihin tanang 200. So iyo iyan ang kumbaga sintabo na kinakaipuan para maka-survive sinda. And ang kadukaan mga katiwalang poverty, bako sa ni manunungod sa kawaran in income. Pag sinabi niya itong kadukaan, yaon dyan ang kagutuman, yaon dyan ang unsafe housing, yaon dyan ang poor health, no? So interrupted education, and exposure to exploitation. Sabi pa kang UNICEF, saro sa 5 na mga kaakian sa low and middle income countries, minasuffer nin severe deprivation sa duwang at least basic na life necessities. For example, nutrition, health, education, water, sanitation, or shelter. Ining mga basic necessities na ini, iyo ang kumbaga kinakaipuhan nin sarong tao, tangani mag-thrive siya. No, bako sa nang mabuhay kundi tangani mag-thrive. So kung hilingon niya to iyo ini ang numero, anong but sabihon kaiyan sa ordinaryong pagkabuhay? But sabihon kayan mga katiwala, may mga aki na nagpapasiring sa eskwelahan na gutom. May mga aki na nagpapasiring sa eskwelahan na dahil na makapag-concentrate sa sindang pinag-aadalan sa klase. Anbut sabihin kay ni may mga kaakian, may mga aki na nagihelang na daing access sa ospital, sa healthcare. But sabihin kay ning mga numero na inimang katiwala na may mga aki na nagtutubod na ang pagtios normal na parte kang buhay. Extreme suffering, parte na kang buhay. Pero kung hilingon niya ito mang katiwala sa mga numero na ini, mahiling taman na ang kagutuman, nagdadanay siya na number 1 na pinakamalala na inhustisya na nasasaparkan mga aki. Sa bilog na kinaban, saro sa 4 na mga kaakian, under 5 years old, nabubuhay nin may severe food poverty. But sabihon, kay ni mang katiwala, nagkukonsumo sinda nin sobrang limitado asin man mga unhealthy diets. Pagsiring kay ini, of course, it will place them to the risk of stunting. So, di nagdadakula. Asin man, in extreme cases, kagadanan. Kaya nagpatanid mang katiwala ang UNICEF na ang mga aki na na-experiensya kay ning severe food poverty are 50% more likely to suffer life-threatening malnutrition. Digdi sa Pilipinas, ining krisis na ini, tunay na tunay. Sabi kang UNICEF, pinag-estimate niya na around 2 million ngayon na Filipino na mga kakian are severely food poor. Anong but sabihin kayan, ang mga aki na ini, they usually survive on rice and salt.
mga instant noodles na may yung medyo barbarato. As in man, mga sugary drinks. Ninhuli ta dikit ang ng access sa mga protina, sa mga prutas, sa mga gulay. Pero at the same time, kung hilingon niya to, iyon yung paradox, ano po? Sa bilog na kinaban man, kadakol man ng mga kaakian ang obese than underweight globally. Sabi sa datos, 188 million children and adolescents are affected by obesity. Ang rason kay ni Mang Katiwala, of course, ninhuli ta igwanin aggressive marketing kan mga ultra-processed foods. Pati naman ang unhealthy lifestyles, lalong-lalo na sa mga urban poor. So kumahiling niya to duwang burden, bako kani duwang magkasabay, double burden kang malnutrition. As in pinagpapahiling kay ni ang bako maayos na food system. Sarong food system na nagpapalyar sa mga kaakian at both ends of the spectrum. Sa tuyang pagbalik Mang Katiwala, hilingon ta naman ang manunungod sa edukasyon at manunungod sa climate change, as in kung paano ini nakakaapekto sa tuyang mga kaakian. Diyan sa tuyang pinag-discuss itong manunungod sa food shortages, as in man sa kagutuman. Ngunyan maduman naman kita sa edukasyon. Ang edukasyon baga Mang Katiwala, usually, iyo ini or supposed to be, dapat iyo ang maging hagdan, paluwas sa kadukhaan. Pero ining hagdanan na ini sa modernong panahon, medyo raot. Para sa kadakol sa mga milyones na mga kaakian. Sa Pilipinas pa sa nasabi kang UNICEF, igwanin severe learning crisis. May mga pag-aaral pa na nagpapahiling na 90% kang grade 5 students nga to digdi sa Pilipinas nadidipisilan. Duman sa inaapod na age-appropriate reading. Nakuta na, sa grade 5 na iyan, aram ninda basahon. Aram na ninda magbasa. Kan mga bagay, kan mga tataramon, kan mga words na appropriate sa 10 years old o kaya sa grade 5. As in man, sinasabi na 80% igwanin kadipisilan sa basic mathematics. Anong mga rason Mang Katiwala kung yata igwang arog kay ni ng mga kadipisilan? Well, yaon dyan sinasabi, of course, itong prolonged na school closures during the COVID-19 pandemic. Igwaman in lack of access sa mga digital learning tools. As in man, pangtulo, yaon dyan ang kadukaan, as in malnutrition, na nakakaapekto, sabi ta na nga ni Kasubago, sa concentration. As in man sa attendance kan mga aki. Then, pang-apat, ining permi-permi na disruptions na kausa kan kausa kan mga natural disasters. So, ining apat na ini. So, sinasabi din na ang sarong aki ngayon na di makakabasa pag nagabot siya in grade 5 is far more likely to drop out of school. Pag siring kaya nang nangyari Mang Katiwala, he or she will remain unemployed or underemployed. As in man, mapapasa niya and poverty sa mga masunod na henerasyon. So bako sa nainingon yan, kundi igwa ini ninepekto sa mga masunod na mga henerasyon. Sa climate change naman, kung hilingon niya to, ang mga kaakian, they are the least responsible for climate change, pero they are among the most affected. Ang Pilipinas, consistent kitang maray
na nagrarank sa most climate vulnerable countries sa bilog na kinakban. Sa giraray, susug sa pag-aadal kang UNICEF as in DNR, ining mga climate-related na disasters nagkausa nin significant na mga school disruptions. Kung hilingon niya to, 1/5 kang school days nawara sa ibang mga areas ninhuli sa bagyo, sa pagbabaha, asin man sa grabing init. Pinagpo-project nga ni na by 2040, almost 80% kang sa tuyang supply sa tubig, no? Yaon ang risk. As in, pag yaon yan dyan, no, nata-threatened ang health kan mga aki, ang sanitation, and of course, pati naman ang nutrition. Masunod din mga katiwala, yaon man ang violence, exploitation, and unsafe childhoods. So yaon na kita duman sa kadukaan, sa klima, pero kadakol pa mangyaray ng mga aki, they suffer from violence and neglect. Ano po? Sa giraray, base sa data kang UNICEF, no, more than half of Filipino children experience violent discipline at home. No, bako sa ni physical, kundi pati naman psychological. Kadakol man ang mga aki ang exposed sa online exploitation, child labor, and early marriage. Ang sarong sosyedad na minatolerar kang violence against children, no, sabi kang sarong author, has lost its moral compass. Interestingly, duman sa sarong editorial sa Cebu, kay ning nagdadangadang nakafiestahan kang Santo Niño, pinag-mention ining huwego or gambling. Nyata ta nagluwas ini. Igwa paano duman mga katiwala na gari issue kang gambling sponsorships sa mga religious and cultural celebrations. So mga leaders kang simbahan sa Cebu, no, nag-raise kan sa indang concern na ining mga selebrasyon na nagtataong onra kay Santo Niño should not be financed by industries such as gambling that profit from human vulnerability. Ta arang baga nyato, no, na siguro na discuss na ni some months before, na ang pagsusugal, it causes family breakdown, financial ruin, and child neglect, and increased risk of abuse. Medyo nga ni ulok ta ang data kang PAGCOR, no, nagsasuggest na milyones ng mga Pilipino naggagamble regularly, no, with online platforms, pinagtatao or pinagigibong mas accessible ang pagwego maski sa mga kakian. Kun an budget nga, for example, kan sarong harong, no, nawara nin huli sa pagwego, ang mga kakian usually they pay the price. Kapag warang sintabo, syempre, magugutom, no, dahil na mapapaklase, o magkakaigwanin emotional neglect. Sa tuyang pagbalik mang katiwala, hilingon takon papaano niya to may lalaog ang Catholic social teachings digdi sa satuyang pinag-uurunan na estado kan mga kakian sa kinabanasin sa Pilipinas. Diyan